Naglunsad ng pag-atake ang Estados Unidos laban sa Iran. Opisyal na kinumpirma ng Central Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos ang pagsasagawa ng mga pag-atake laban sa Iran. Hindi pa napahiya ang Amerika ng ganito. Inilalabas ng Estados Unidos ang mga tropa mula sa mga bansang katabi ng Iran gaya ng matagal ng hinihingi ng Tehran. Ayon kay Trump, halos nagmamakaawa na ang Iran na magkasundo sila sa pangwakas na kasunduang pangkapayapaan. Nais ng Estados Unidos ng Amerika na muling suriin ang kanilang presensang militar sa Kuwait at Saudi Arabia. Isinulat ito ng Wall Street Journal batay sa pamunuang militar ng Estados Unidos. Tinitingnan ng Washington, partikular, ang posibilidad na ilipat ang kanilang mga base militar sa kanlurang direksyon, palayo sa abot ng mga Iranyanong misil at drone. Pakinggan nyo, totoo itong pagtakas sa labanan. Lumabas din ang mga larawang satellite na nagpapakitang mas malala ang pinsala sa base ng hukbong dagat sa Bahrain kaysa sa inamin ng Amerika. Ipinapahiwatig nito na pumayag ang Amerika na tuparin ang mga kahilingan ng Iran na iurong ang kanilang tropa mula sa rehiyon. Nalaman din na balak ilipat ng Amerika ang lahat ng mga base na ito sa Israel. At sa gitna nito, inihayag ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na inatake ng Iran ang mga barko sa Hormuz Strait gamit ang hindi bababa sa 4 na kamikaseng drone na pangatake. Nangyari ito noong ika-26 ng Hunyo. Ibig sabihin aktwal na sinira ng Iran ang tigil putukan. Pati United Nations ay tinigil muna ang paglilikas sa mahigit 11,000 marinero na naipit sa Hormuz Strait dahil muling nagsimula ang putukan at pambobomba sa Sudan. Pero agad ipinaalam ni Donald Trump na walang magiging anumang kahihinatnan para sa Iran dahil dito. Talakayin natin sa episode na ito kung paano unti-unting tinutupad ni Trump ang lahat ng hinihingi ng Iran at pasensya na kung gaano nakakahiya ang pag-atras ng mga tropang Amerikano mula sa rehiyon. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng walang labis na emosyon. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng komento sa video. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pichi News, nasa video description ang link. Bago ang main episode, magbibigay muna ako ng update na lumabas matapos i-record ang video na ito. Tungkol ito sa pag-atake ng Estados Unidos sa Iran na opisyal na kinumpirma ng Central Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. Nangyari ito ng 10 oras ng gabi ayon sa lokal na oras. Ayon sa pahayag ng Central Command, ang mga pag-atake ay isinagawa bilang tugon sa pag-atake ng Iran sa isang komersyal na barko na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Tatalakayin natin ngayon sa balita ang barkong ito. Susunod, babanggitin ko ang isang CP mula sa Central Command ng Estados Unidos. Inatake ng abyasyong Amerikano ang mga imbakan ng misil at drone ng Iran, pati mga istasyong radar sa baybayin. Matapos ang ika-25 ng Hunyo, inatake ng Iran ang kargamentong barko na Ever Everflewly gamit ang isang kamikaze drone na pang-isahang atake. Ayon sa militar ng Estados Unidos, sinira na mapanganib na kilos ng Iran ang kalayaan sa paglalayag habang tumataas ang kalakalan sa mahalagang internasyonal na koridor na ito. Narito pa ang isa pang CP. Tinitiyak ng Central Command ng Estados Unidos ang ligtas na pagdaan at suporta sa mga komersyal na barkong dumaraan sa kipot. Nanatili ang presensya at pagbabantay ng militar ng Estados Unidos upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng kasunduan sa Iran ay sinusunod at ipinatutupad ng buo. Nangyari ito noong gabi, sa gabi na ika-27 ng Hunyo, kaya ang susunod nating tatalakayin ay ang mga pangyayaring naganap bago ito. At maniwala kayo, mula sa katotohanang umatake ang Estados Unidos sa Iran, hindi nagbabago ang konteksto at diwa ng episode dahil nagpasya pa rin si Trump na muling ilipat ang bahagi ng kanyang mga tropa mula sa gitnang silangan. Susunod na ang pangunahing bahagi ng episode matapos ang update na ito. Sisumulan ko ang episode sa mga pinakabagong balita. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na inatake ng Iran ang mga barko sa kipot ng Hormuz gamit ang hindi bababa sa 4 na kamikaze drone. Narito ang sinabi ng Amerikanong Pangulo. Isa sa mga drone ang tumama sa itaas na kubyerta ng isang malaki at napakamahal na barkong pangkargamento. Nasira ito pero nagpatuloy sa paglalakbay. 3 pang drone ang napabagsak namin. Maliwanag, ito'y isang pabayaang kilos. Sa balitang ulat tungkol sa tigil putukan. At dito nagtatapos ang lahat.
Nauna nang iniulat na noong Hunyo 25 sa kipot ng Hormuz ay inatake ang barkong Taiwanese na Ever Lowly na may bandila ng Singapore na dumadaan sa rutang pandagat na iba sa rutang iginigiit ng Iran. Ibig sabihin, bukas naman ang kipot ng Hormuz, pero ayon lang sa kung paano ito kinikilala ng Iran. At kung may lumihis sa mga kondisyon ng Tehran, ang barkong iyon ay inaatake ng mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Pero tinitiyak ni Donald Trump na nagawa niyang buksan ng buo ang kipot, napaalala ko, bago ang digmaan ay bukas naman talaga. Ito ang unang insidente na ganito. Matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran noong Hunyo, 18 ang memorandum ng pagkakaunawaan na may 60 araw na tigil putukan at simula ng negosasyon para sa pangmatagalang kasunduan, kabilang ang pagtalakay sa programang nuklear ng Iran. Inuulit ko, pagtalakay lang sa programang nuklear. Isa sa mga kondisyon ng kasunduan ay ang pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Kasabay nito, iginiit ng Iran na ang mga barko ay dapat pumili ng mga ruta malapit sa kanilang baybayin at kumuha ng paunang paintulot bago dumaan. Ibig sabihin ng Iran, binuksan nila ang Strait ng Hormuz pero kontrolado pa rin nila ang pagdaan ng mga barko. Iminungkahi ng Estados Unidos na dumaan sa bahagi ng strait malapit sa Oman sa ilalim ng proteksyon ng hukbong Amerikano. At ngayon, sinubukan ng barkong Taiwanese na dumaan sa baybayin ng Oman sa koridor na itinakda ng Estados Unidos. Nagpadala ang korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko ng 4 na drone sa barko at isa ay tumama rito. At sabi ni Donald Trump, ganun talaga, anong magagawa natin? Noong Hunyo 26, pinigilan ng Iran ang 3 banyagang oil tanker na dumaan sa kipot ng walang pahintulot at nagbabala na walang garantiya ng seguridad para sa mga barkong pipili ng alternatibong ruta, kabilang ang binanggit ng mga Amerikano. Sinabi ni Donald Trump na kapag hindi sinunod ng Tehran ang mga kondisyon ng pansamantalang kasunduan tulad ng malayang daanan sa kipot ng Hormuz, maaari muling magsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake sa teritoryo ng Iran. Ngayong araw, ipinahiwatig din ni Donald Trump na walang masamang mangyayari sa Iran dahil dito. At sa halip, sinabi ni Donald Trump na ang Iran ayon sa kanya ay desperadong humihiling sa kanya na makipagkasundo sa Estados Unidos. Binatikos ni Trump ang mga Amerikanong media na ayon sa kanya, nagsasabing mas malakas na ngayon ang Iran kaysa 4 na buwan na ang nakalipas. Partikular na binanggit ni Trump ang New York Times, ABC News, NBC News, CBS at CNN na tinawag niyang pekeng balita at mga humihinang publikasyon. Narito ang sinabi ni Trump. Sinabi pa nila noon na hindi raw ito gaanong napansin na mas malakas na ngayon ang Iran kaysa 4 na buwan na ang nakalipas. Isipin nyo yon. Wala silang hukbong dagat, wala silang himpapawid na puwersa, pero sinasabi nilang lalo pang lumakas ang Iran. Desperado silang makipagkasundo. Dehado sila sa atin sa maraming bagay. Dapat ay tinapos na sila noong 47 taon na namuno sila gamit ang terorismo. At yun nga ang ginawa nila. Namuno sila gamit ang terorismo. At ngayon si Trump, sa bilang ko, ay pangatlong beses na sa nakalipas na 2 araw na sinasabi niyang nagbibigay ng matitinding konsesyon ang Iran. Pero hindi naman niya sinabi kung ano talaga ang mga iyon. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ang aktibong nagbibigay ng mga konsesyon at ang mga ito ay hindi kapanipaniwala at kahiyahiya. Ang Estados Unidos ng Amerika ay naghahanda ng i-withdraw ang mga tropang Amerikano mula sa Saudi Arabia at Kuwait dahil napapasama na sila sa saklaw ng mga misal ng Republikang Islamiko ng Iran. Tandaan, sa simula ng digmaan, tiniyak ni Trump na wawasakin ang missile program ng Iran. Sabi ng Wall Street Journal, nire-review ng Estados Unidos ang mga base militar nila sa gitnang silangan dahil sa pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Amerika. Ayon sa Wall Street Journal, isa sa mga pinaka-naapektuhan ay ang base ng ika-5 fleet ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Bahrain. Ayon sa ulat, ipinakita ng bagong satellite image ang matinding pinsala. Nasira ang mga command center at hindi bababa sa 12 pang gusali. Sinuri ng pahayagan ng satellite images, video sa social media at nakausap ang kasalukuyan at dating sundalong Amerikano. Binanggit dito na ang base militar ng Estados Unidos sa Bahrain, 240 kilometro lang mula Iran, ay matagal ng pangunahing himpilan ng Amerika sa reyon.
Dito, kinokoordina ng Estados Unidos ang mga operasyong pandagat sa Persian Gulf gaya ng paglaban sa pagpupuslit ng armas at pagbibigay proteksyon sa mga barkong pangkalakalan. At ayon sa impormasyon ng Wall Street Journal, ang mga pag-atake ay tumama sa mga pantalan, gusaling administratibo at mga bodega. Pinakamaluba ang pinsala sa punong himpilan ng ikalima flotang pandagat ayon sa isang opisyal, hindi na ito magagamit. At ang pag-ayos lamang nito ay tinatayang aabot sa humigit kumulang $200 milyong. Ganap na nawasak ang gusali ng pagsasanay ng serbisyo ng seguridad ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Nasira din ang mga bodega ng mga serbisyong pang-emergency, tangke ng inuming tubig, kantina, tirahan at iba pang pasilidad ng base militar. Ang kabuuang pinsala ay tinatayang aabot sa $386 milyong. At inuulit ko, ito ay halaga lamang ng pagpapanumbalik ng mga gusali. Hindi pa kasama ang mga kadamitan at makinarya sa loob, at ito ay tungkol lamang sa isang base militar sa reyon. Para sa Amerika, isa sa pinakamahalagang pasilidad sa gitnang silangan ang base sa Bahrain. Ito lang ang nag-iisang base militar ng Amerika sa reyong tinitirhan ng mga pamilya ng sundalo. Totoo, isa itong hiwalay at saradong lungsod na may paaralan, restauran, palaruan at iba pa. Ayon sa mga eksperto, ipinakita ng pag-atake ang kahinaan ng lumang infrastruktura. Itinayo ang base dekada na ang nakaraan noong wala pang makabagong misael at drone ng Iran. Inamin ni John Miller, dating kumander ng infrastruktura ng base militar ng Amerika sa gitnang silangan, na kung ngayon ididisenyo ang base, maraming desisyon ang magiging iba. At ngayon matapos ang mga pag-atake sa Bahrain at pagkasira ng humigit kumulang 20 pang-Amerikanong pasilidad sa reyon, sinimula ng Washington na muling suriin ang kanilang estratehiyang militar sa lugar na ito. At ngayon, pakinggan ninyo ito. Sa ngayon, pinag-uusapan ang ilang mga opsyon. Ibalik ang base sa Bahrain, bawasan ang presensyang militar sa Kordana, Kuwait at Saudi Arabia, at ilipat ang ilang bahagi ng puwersang militar palayo sa abot ng mga Iranyanong misael. Pakinggan nyo lang mabuti. Gusto ng Estados Unidos ng Amerika na ilayo ang kanilang mga tropa mula sa Iran na ayon kay Donald Trump ay wala na raw talagang hukbo. Sabi niya, natalo na namin ang hukbong dagat at hukbo nila, ubos na sila. Pero ilalayo pa rin ng tropa namin sa Iran dahil abot sila ng Iranian missile. Hindi na lang ako nagsalita. Tahimik na lang ako sa sinabi ni Trump noong simula ng digmaan na halos bumubula ang bibig sa gigil at suot ang sombrero niyang Make America Great Again na wawasakin niya ang programang pang-misil ng Iran hanggang maging alikabok at walang matitirang misil sa mga Iranian. Ganyan ang kinalabasan ng mga pangyayari. Idadagdag ko rin na sa mga negosasyon, iginiit talaga ng mga Iranian na isa sa mga kondisyon para sa tigil putukan ay ang paglayo ng mga Amerikano ng kaunti mula mismo sa Iran. At isa sa mga posibleng bagong lokasyon ng puwersa ng Amerika sa reyon na tinitingnan ay ang Israel. Ibig sabihin, ang ideya ay tumatakbo palayo ang mga tropang Amerikano mula sa Iran at lilipat sila sa Israel. Ayon sa Wall Street Journal, maaaring hindi na ayusin ang ilang nasirang pasilidad sa Bahrain. Sa halip, tiyak na ililipat sa ilalim ng lupa ang mga command center at ang ilang infrastrukturang militar. Ano sa tingin mo ang gagawin nila ron? Ipapamahagi nila ito sa ibang bansa sa rehiyon basta ilalayo lang nila. Sinabi ni Tim Hawkins ng Central Command ng US na walang namatay at hindi seryosong naapektuhan ng operasyon ng military base sa Bahrain matapos ang mga pag-atake. Kitang-kita namang seryoso talaga. Sabi niya, layunin sa digmaan ang protektahan ng tao at nagawa ito ng mga sundalong Amerikano. Kasabay ng mga pahayag, nakipagkita si kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio sa Bahrain kasama ang mga ministrong panlabas ng mga bansa sa Persian Gulf at naglabas sila ng magkasanib na pahayag ukol sa kasunduan ng Amerika at Iran. May hiwalay akong episode tungkol sa paksang ito sa YouTube channel na ito. Inirerekomenda akong panuurin ninyo yon para lubos ninyong maintindihan ang konteksto. Ayan. At bilang resulta ng pulong na yon ng Konseho ng Commonwealth ng mga bansang Arabo, lahat ng panig ay naghayag na layunin nilang palakasin ang koordinasyon sa larangan ng seguridad at ipagpatuloy ang magkasanib na pagsisikap upang pigilan ang Iran. Pero kung iisipin, medyo nakakatawa ito, lalo na't ang Estados Unidos ay balak iurong ang kanilang mga tropa mula sa Iran. Pero sinasabi nilang pipigilan pa rin nila ang Iran sa hinaharap. Bagamat may mga benepisyo rin siyempre ang pansamantalang tigil putukan na ito na kapwa nararamdaman ng dalawang panig.
Siguro ang pinakakapansin-pansing benepisyo para sa Estados Unidos mula sa memorandum ng pagkakaunawaan ay na muling binubuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Hindi man ito lubos, pero binubuksan nila. Kamakailan, biglang dumami ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. At ayon sa datos ng kumpanyang Kepler na nagmomonitor ng aktibidad gamit ang mga transponder at satellite data, nitong Miyerkules, ito ang pinakahuling datos para sa Miyerkules, mayroong 70 na pagtawid, ibig sabihin 70 na tanker ang dumaan sa kipot. Mas mataas ito ng higit sa 2 beses kumpara sa bilang noong Martes, kahit na mas mababa pa rin ito kaysa dati bago magsimula ang digmaan. Bago magsimula ang digmaan, mahigit 100 barko at tanker ang dumadaan sa kipot kada araw. Pero hindi pa rin ganap na bukas ang kipot. Kailangan pa ring humingi ng pahintulot sa Iran para dumaan sa hilagang koridor ng kipot na malapit sa kanilang baybayin. Makikita't natin na kapag may pumili na ibang ruta, malaya at walang parusa, inaatake ng Iran ang mga barkong yon. Wala namang ginagawa si Trump dito, binabanggit lang niya ang nangyayari. Nung isang araw sinabi niya, inatake ng mga Iranian ang barko. Naitala namin ito, lumabag ito sa tigil putukan. At yun lang, wala na iba. Tapos? Gayunpaman, ang pagdami ng mga tanker ay hakbang tungkol sa normalisasyon ng daloy ng langis sa mundo. Nakikita nating bumababa ang presyo ng langis. Umabot na sa dolyar, 70 kada bariles na tinuturing na psikolohikal na hangganan. Gumaganda na ang sitwasyon dito. Inuulit ko, bago ang digmaan, bukas ang Strait of Hormuz at walang naging problema nun. Walang nakukordina ng galaw doon nun. Pero hindi lang yan ang lahat. Ang magandang balita tungkol sa pagbubukas ng kipot ay may kasamang paalala na maaaring muling magbenta ng langis ang Iran. At hindi tulad noong bago ang digmaan, pagkatapos alisin ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang mga parusa, pwedeng ibenta ng Iran ang kanilang langis sa kahit sino, sa lahat talaga, kabilang na ang Estados Unidos ng Amerika. Isa na namang pagkakataon na sinabi ni Trump na fake news ang mga balitang lumakas ang Iran. Puro kasinungalingan daw. Tingnan ninyo ang kipot ng Hormuz bago ang digmaan. Hindi ito kontrolado ng Iran noon. Ngayon, kontrolado na nila. Bago ang digmaan, may mga parusa sa langis ng Iran kaya sa China lang sila makabenta. Alam ito ng China kaya humihingi sila ng malaking diskwento. Ngayon, malaya nang ibenta ng Iran ang langis nila kahit kanino. At kumikita sila rito. Tanong, mas malakas ba ang Iran ngayon sa dalawang aspekto kumpara bago ang digmaan? Para sa akin, oo. Pero kay Trump, ilusyon lang yan. Hindi niyo lang daw naiintindihan. Paalala, mga 1.5 linggo nang nakalipas, sinabi ni Trump na laging bukas ang kipot ng Hormuz. Sabi niya, halos laging bukas yon noong digmaan. Hindi niyo lang nakita. Ang totoo niyan, sabi niya, matagal na naming binuksan yon. May eskorta pa sa mga barko at iba pa. Maraming kritiko ang nag-aalala na agad susubukan ng Iran na buing muli ang kanilang hukbo, dagdagan ang drone at misil at ibalik ang banta. Gamit ang sarili nilang network ng mga taw-tauhan kasama ang Hezbollah at Houthi sa Yemen. Isa pa, may isa pang punto na may kinalaman din sa tanong kung naging mas malakas na ba ang Iran o hindi. Ipinipilit ng Iran na hindi sila papayag sa isang pangmatagalang kasunduan hanggat hindi sila nagkakaroon ng akses sa mahigit $100 bilyong na mga asset na nakapirmi sa mga bangko sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na hindi nila ilalabas ang pondo hanggat hindi tinutupad ng Iran ang mga obligasyon nito. Sabi ng Iran, hindi kami kikilos hanggat hindi nyo inilalabas ang aming pera. At ayon sa memorandum ng pagkakaunawaan, ang mga nakapirming pondo at ari-ariya ng Iran ay magiging ganap na magagamit ng Central Bank ng Iran, pero hindi tinukoy doon ang mga takdang panahon o saklaw nito. Ang mahalaga, nakasulat na ganap itong magagamit. Ibig sabihin sa totoo lang, may nakalatag ng pang-anib na parang sinasabi na may karapatan ng Iran na hingi ng pag-unfreeze ng lahat ng kanilang mga asset. Hindi 12 bilyon, hindi 24 na bilyon, kundi higit sa $100 bilyong. Ang tanong, naging mas malakas ba ang Iran sa sitwasyong ito o hindi? Ang mismong katotohanan na maari nila itong hilingin ay isa ng palatandaan. Bukod dito, may kasunduan ring lumiha ng $300 bilyong na pondo sa pamumuhunan na makakatulong sa pagbangon ng bansa. Ang kasunduan ay naglalaman ng ganap na pagtanggal ng mga sanksyon laban sa Iran na magpapapaintulot dito na malayang makipagkalakalan sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, aalisin ang lahat ng parusa.
Ngayong linggo rin, sinabi ni Trump na papayagan ang mga nuclear inspector ng UN mula sa IAEA na magkaroon ng permanenteng access sa Iran. Sinabi ng Iran na ayaw nilang papasukin ang mga inspektor. May nakakatawang insidente rito. Paalala ko lang ang mabilis na kronolohiya. Una, inanunsyo ni J.J. D. Vance, Vice-Presidente ng Estados Unidos, na sa negosasyon sa Switzerland kasama ang delegasyon ng Iran, nagkasundo kami na halos bukas na ipupunta ang mga inspektor ng IAEA sa Iran. Pumayag ang Iran na papasukin sila. At sisimula na raw ang inspeksyon sa lahat ng nuclear facilities. Pagkatapos, sinabi ng mga opisyal ng Iran na kalokohan yan at wala silang ipinangako. Wala kaming balak papasukin ang mga inspektor ng IAEA sa aming teritoryo. Pagkatapos, lumabas si Donald Trump at sinabing pumayag ang Iran na pasukin ang IAEA inspectors. Umalma ulit ang Iran at sinabing hindi sila pumapayag. Pagkatapos, sinabi ni Donald Trump na sa bandang huli ay papayag din ang Iran. May tanong ako, yung sabi ni Vance at Trump na pumayag na daw, ano ibig sabihin nun? May tuturing ba itong isang sinikal at garapal na kasinungalingan? Dagdag pa, hinihiling ng memorandum ng pagkakaunawaan ang agaran at ganap na pagtigil ng mga operasyong militar sa lahat ng front, pati sa Lebanon. Maging tapat tayo, habang naroon pa ang Hezbollah sa Lebanon, hindi titigil ang Israel, hindi nito iatras ang mga tropa, at hindi nito ititigil ang mga operasyong pangseguridad. Dagdag pa, hindi tinuturing ng Israel na sakop sila ng kasunduang ito ng Estados Unidos at Iran. Hindi itinatago ng administrasyon ni Trump at ng koponan ni Netanyahu ang kanilang matinding damdamin ukol sa pagtatapos ng digmaan. Ang mariing paggigiit ng Israel na panatilihin ang kalayaan nitong kumilos upang protektahan ang sarili nitong seguridad sa Lebanon at sa buong gitnang silangan ay susubok sa autoridad ni Trump habang lumalalim ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. At tiyak na ipaparamdam ng Iran na may hawak na silang mga bagong alas ngayon. Mga alas na may pandigdigang epekto. Ito ay ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz anumang oras. Binibigyang diin ko, wala ang alas na ito sa Iran bago magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero 2026. Kaya ang tanong, fake news ba ang nagsisinungaling o si Trump ang nagsisinungaling? Isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon. Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang ginagawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pag-subscribe sa private na komunidad sa platformang Patreon. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Bisitahin ninyo, mag-subscribe at suportahan ninyo. Magpapasalamat ako sa inyo dahil dito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.